Busog na ba ang mata at isipan sa mga kwento at pamanang kultura ng Basay? Mabubusog na ang tiyan for real sa mga ipinagmamalaking putahe na ibinabahagi rin sa mga turista. Uy, kakaiba nga to, no? Very hearty. Pati ang sarap. Ang tapatan sa Kailan mula sa Barangay Magallanes at Barangay Panamugnon. Para uminit ang laban, mag-uumpisa ang tapatan sa Pamilihang Bayan. Sa loob lang ng 5 minuto, kinakailangan makumpleto ng magtatapatan ang lahat ng kani-kanilang mga rekado. Unang sasalang si Larry. Sino kayang mas magaling sa pamamalengke? Pera na limango. 150. 150. 100. Sige. 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 Yun. 100. Sunod na, pabanat si Delmar. Pala, desisyon din kaya siya sa presyo ng mga paninda o sadyang ganyan mamili sa kanilang kadiwa. Boss, nagpira tim manok na native. Ba kay malitong boss kay 700 din. Pwede makatawad. Pero malitim tawad ito. 350. Aba, over naman sa tawad. Oo, sige. Hindi naman sila kuripot. Sadyang mura ang bilihin sa kadiwa dahil direktang sa mga magsasaka at mangingisda ang paninda at wala pang binabayarang upa. Ito pong kadiwan namin ay ginagawa namin tuwing Huwebes ng umaga. Initiative po ito ng local government unit ng Basay. Nakakabenepisyo po ang ating mga kababayan sa Basay Samar ng presko at mura na mga paninda. Kompleto na ang mga rekado ng magtatapatan, kaya marapat lang na umpisahan na ang laban. Si Delmar naman ngayon ang mauuna. Ang ipatitikim niya sa atin, hinatukan na manok. Ang mas nagpapasarap sa putahe ni Delmar, hindi niya isi-secret. Dahil po sa dugo na ipinatak natin sa nyog nung kinatay ang manok para pampalapot sa sabaw. Natatakam na ba? Ang fantasy ni Larry sa buhay, mas manggutom pa. Ang kanyang pambatong putahe, linubi nga alimango. Taba ng alimango na kukumbuhan pa ng samot-saring pampalasa. Sarap na yan siya, di ba? Isusuksok pa yan sa kawayan. Saka pausukan. Dati yung ginagawa ng lola ko, binabalot ito ng dahon ng saging pagkatapos sinasaing. Ilinagay ko na dito sa kawayan. Mas mabango siya. Alin kaya sa dalawang putahe ang mas pasabog? Uy, kakaiba nga to, no? Ginataan, pero naglagay sila ng turmeric. Wow. Gets ko kung bakit Kitchen Hero. Wow. Alam mo yung mga ganitong dishes na soupy, na alam mong may gata. Para sa akin, iba yung depth ng lasa ng ganun eh. Very hearty. Pati ang sarap. Sarap kainin lalo na kapag umuulan. But, lalo na gamit pa nila yung native chicken. So, mas malasa. Okay, ah. Yummy. Yung kanilang pagluto ay very traditional. Nilagay nila lahat sa kawayan. Tingnan natin kung ano yung lasa. Minsan sarap. Minsan kasi iba yung nabibigay ng lasa ng kawayan talaga, lalo na kapag iniihaw. Kasi usually kapag alimango, di ba, pag alimango, parang isda, yung madaling kainin. Ito, dahil naglagay sila ng buko or yung nyog, masarap yung pagnguya mo. Na parang I feel, actually, very maganda yung pairing niya dahil ito yung parang ito as a side dish, ito yung parang main dish mo. So, thank you, B&D. Ang hatol, wala munang winner ngayong gabi dahil sina Delmar at Larry, bago pa natin pagtapatin, titulado na bilang Kitchen Heroes ng Samar. Sila ang nagtataguyod na hindi mawala ang heirloom recipes ng Basay Samar. Niluluto ng mga lola't lolo ko nung maliit pa ako tuwing may okasyon, pista, birthday, Pasko o mga padasal. Hanggang ngayon,
Itinuturo ko rin sa mga anak ko kung paano ang proseso. Dako itong nga na naluto ko ini kati manahakuan tourism an income mas dinaruda ko anak income kuntran hadtuhan nagkukuhalakan alimango. Wala na silang dapat patunayan pa. Tunay na mga bayani ng kusina. I have the meeting is BIA. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!